Lahat ng bagay ay nakaugat sa kanilang. Ano ang sigaw ng mga nabi? Papatayin ka! Hindi ba responsibilidad ng isang manulang na sulat ang katotohanan? Tatahimik ka lang ba tayo? Handa ba kayo lumaban? Isang malaking kahihiyan para sa isang kapitan general ang hindi makatama ng isang hayop sa pangangaso. Ano nga lang naman ang sasabihin ng mga inyong mahusay mangaso? Panalo na naman ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mananalo sa akin sa susunod. Napakagaling mo naman, Kapitan General. Sang-ayon ako dyan. Sinasabi ko na nga ba ay matatalo ko kayo. Kita nyo, ang dami yung pagkakamali. Sa ibabaw ng hapag na laruan ay nakataya ang ikalulusog ng pag-iisip ng mga Pilipino. Kaya't minarapat na magpatalo nila Padre Sibayla para makuha ang simpatya ng Kapitan General. Ngayon ay ililipat ko ang mga kawani sa dapat nilang kalagyan na bayan. Aalisan ko ng katungkulan at ipapatapon sa malayong lugar. Father Fernandez, ibig niyo po ba maglaro? Lalo kung hindi marunong. Kung gayon ay ipatawag dito si Simon. Kapitan General, ano po ang pasya niyo sa mga masamsam na sandata? Ibig niyo po bang palitan si Padre Camora, Senior Simon? Ngunit ang inyong itataya ang mga brilyante sa halip na salapi. Wala namang problema sa akin kung yun. At ano naman itataya ninyo? At ano naman ang itataya namin? Aba, kayo ni Padre rin ang babayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Hindi ba? Alam ninyo ang kabaitan ay taglay ng bawat isa. Hindi tulad ng mga brilyante ninyo na palipat-lipat na kamay. Kabaitan na taglay ay nasa pagkatao na namin. Kung gayon ay papayag na lamang akong bayaran ang inyong mga pangako. Lilimutin ko ng 5 araw ang inyong karalitaan, pagkamababang loob at pagiging masunurin. Padre Irene, lilimutin ko ang kalinisan ng ugali, pagkamahabagin at iba pa. Nakakapagtakait ng si Simon kung ano-ano ang iniisip. At ang ibabayad naman sa akin ng Kapitan General, ayun ay kung matatalo niya ako. Ay ang kanyang kapangyarihan, magpakulong, magpatapon, o mag-utos sa mga Gwardiya Sibil na magpapatay ng mga tao. Ngunit Ginoong Simon, ano ang mapapala ninyo sa panalong kabaitan? Pagpapatapon at pagpatay? Bakit? Hindi ba nararapat linisin ang bayan at lipunan, lahat na may mga masasamang budhi? At hanggang ngayon ba ay galit ka pa rin sa mga tulisan? Gayong maaari ka nilang hingan ng malaking tubos. Huwag naman kayong mawalan ng utang na loob. Ipagtatapat ko na binihig ako ng mga tulisan. Matapos pabayaan at hinga ng tubos, nagawa pa nilang kamustahin ang Kapitan General. Dahil dyan, ay lalagdaan ko ang kautusan ukol sa mga sandata upang maiwasan ang pagkakaroon ng armas ng mga tulisan. Wag. Para sa akin, ang mga tulisan ang mas may karangalan sa lupain ito. Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan sa bundok, kundi nasa mga tulisan sa loob ng lungsod at bayan. Gaya nyo? Tunay nga, gaya nyo, gaya nating lahat. Magtapatan na tayo, wala namang Indian nakakarinig dito. Kapag sa gubat tayo nanirahan, lalabas ang bagong lipunan at ang tao mismo ang mag-aayos ng sarili nilang buhay. Siya, tama na ang biruan at sugalan. Magtrabaho na tayo at marami pa akong dapat lutasin.
Sa araw na iyon ay pag-uusapan ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila, kaya't naroon sina Padre Irene at Padre Sibayla. Ano ba? Ang panukala ay patungkol sa pagbabawal ng paggamit ng mga armas. Ipagbawal ngayon din. Pagpatawad niyo pong sabihin ko sa inyo na 5 bansa ay pinahihintulutan ng paggamit ng armas de salon. Hindi tayo tutulad sa kanila. May ika-4 na buwan pa lamang ng pagtibayin ng pagbabawal sa paggamit ng mga armas. Magagawa niya ng paraan. Paano? Madali lang yan, ipagbili ng armas de salon na hindi pa ihigit sa 6 na milimetro ang kalibre. Hindi ako sangayon sa panukala. Ang guro sa Chani ay nanghihingi ng malaking bahay upang... Ano pang malaking bahay? May sarili na siyang kamali. Wala akong kinalaman sa mga bagay na iyan. Sa namamahala sa pangasiwaan siya dapat humingi. Ang gurong iyan ay isang filibustero. Ang totoo, ako sino mang gusto magturo, ay maaari magturo saan man. Maraming karangian ang naririnig ko sa gurong iyan. Mabuti pa'y alisin siya. Alisin! Ang mga guro dito ay umaabuso. Kalabisan ang paghingi sa inang bayan, filibusterismo. Inang bayan muna bago ang lahat, ang ating pagkakastila. Sa susunod, ang lahat ng dumaing ay tanggalin sa katungkulan. Napakadali lamang na sumunod dyan, kamahalan. Gawin pa aralan ng mga sabungan, kahit sa loob ng 1 linggong araw. Mainam na panukala na daig tayong lahat. Ngunit ang totoo ay may sabong sa buong linggo. At yamang ang pagsabong ang nagbabayad sa pamahalaan, ay hindi na nararapat. Kung gayon, huwag magpaaral sa mga araw na iyon. Lalong kalokohan ang magkaroon ng mabubuting gusali para sa mga bisyo at para sa karunungan ay wala. Ngunit alalahanin ninyong nagbibigay ang pamahalaan sa sabungan na iyan. Tama na yan. May iba ba akong balak para sa usaping iyan? May iba ba tayong dapat pag-usapan? Ang tanging kahilingan lamang ng mga estudyante ay makapagbukas ng Akademya ng Wikang Kastila. May mga 6 na buwan na naghihintay ng pasya ang mga estudyante ukol sa usaping ito. Naging kakatwa naman ang namayaning katahimikan kaya't nagtanong ang Kapitan General. Ano naman ang kuro-kuro nyo? Isa ay ang matahimik na pag-aalasang may tatak at selvi. Pag-aalsa? Kinabibilangan nito ng mga kabataang tinatawag na kawal na masidhing pagbabago. Kabilang na dito ay si Isagani. Mayroon pang isa, makaragi, mayaman, mapitaga, at kalugod-lugod. At mayroon pang isang nagangarang Basilio. Aha. Kung gayon, ay itala ang mga pangalang iyan. Ngunit General, hanggang ngayon po ay wala kaming nababatid na masamang ginawa ang mga kabataan na iyan. Subalit ang mga Indiano ang hindi dapat matuto ng wikang Kastila. Matuto lamang sila mga tuwiran sa atin. Huwag kayong maghinanakit kung iba ang aking palagay. Sinasabi ko na hindi dapat tayo mapagkait. May pagkakaloob natin ng walang panganib ang pagtuturo ng wikang Kastila. Nasa matuwid ba ang kanilang hinihingi? Kung nasa matuwid ay ibigay natin sa kanila ang akademya hanggang sila ay magsawa. Huwag tayong hangal, tularan natin ang mga Heswita. Nagkaroon ng mainitang diskusyon at napawalang bahala ang presensya ng Kapitan General. Lahat ay nagsasalita kabilang na si Ben Saib na nakikipagtalo kay Padre Camora. Ang anak na babae ni Kabesang Tales ay humihingi ng tulong upang mapalaya ang kanyang may sakit na lolo. Hindi ba ako maaaring kumain ng mapayapa? 3 araw na siyang pabalik-balik. Kawawa naman. Sige, padalhan ng sulat ang tinyente ng mga Gwardiya Sibil para palayain ang matanda.